these messages that I'm bringing ay hindi na ito yung mga parang preaching na katulad ng narinig natin. Maging matapat tayo, maging mapagbigay tayo, maging masunurin. Yung mga salitang yan ay tama. Pero, kailangan natin tulagyan ng mga detalye. Upang sa ganon, ay madaanan natin ng wasto. Kaya naman, sa pagtuturo, makikita ninyo kung kayo ay totoong interesado, nilalagyan na kayo ng mga pangalan ng streets. Hindi katulad ng pamamaraan na natin nakikita na sasabihin sa isang taong nakaranas, sasabihin lang nila na kailangan bait, tapang, at mapagtiwala sa Panginoon. Yung mga salita na ganyan ay parang sinasabi mong, nakarating ako dito, ganito ang daan. Dumiretso ka sa daan na yan, pagdating ng ikatlong kanto, kakanan. Tapos, dire-diretso ulit, makalimang kanto, liko sa kaliwa. Ang mga ganyang pagtuturo ay masyadong malawak o vague. Bagamat naiintindihan ng isip mo yung diretso, kanan, 5 bilang, kaliwa, diretso ulit, may konting liko, diretso lang, may runabout, mga naiintindihan. Pero isa lamang ang pagkakamali mo, hindi mo na mararating ang iyong patutunguhan. So, kinakailangan na yung mga streets na dadaanan mo ay may pangalan. Na kung saan, katulad ngayon sa ating mga Google Map or sa Waze, mayroong pangalang streets. At yun ay tinatawag na detalyado or scientific. Kapag ito ay scientific, meron kang step-by-step na susundan. At pag sinundan mo yon, hindi ka mawawala. At ang mga bagay na iyon, na scientific, ay nilalagay natin sa spiritual. Sapagkat ang spiritual ay mas matindi pa sa scientific. Sino bang sasabi ng amen? Kapag scientific, ibig sabihin, merong step by step. At yung step by step na gagawin mo, ay makakakuha ka ng isang magandang resulta. At pag sinabi mong scientific, pag ginagawa mo yung ganoong palaging step, ay makukuha mo yung consistent na result. At sa buhay natin, kailangan natin ng consistent result. Sino nangangailangan? Na hindi nanguhula sa buhay na ito sapagkat ang buhay natin ay walang take 2. Walang take 3. At walang rewind. Kaya, mas mahalaga na malaman natin ang step. At ang step na yan, na pinaliliwanag ko, ay ang mga principle. Nakikinig? Mga principles na nakapaloob sa Biblia. Mga kapatid, makinig kayo maigi, pinapaliwanag ko to. At nawa nauunawaan nyo. Amen. Yung principle, ito yung mga dapat nadadaanan mo. Na pinakawalan na ng Panginoon at sino man ang tuos noon o serve noon, fulfill noon, ay may equivalent kang matatanggap. Meron kang equivalent na hindi ito yung laging kunyari hingi ka sa Diyos, Panginoon,
Oh, bigyan mo ako ng awa sa kakabibigyan. Hindi po ganoon ang buhay. Kailangan magising tayo. So, ang scientific ng buhay ay nasa principles of life o tinatawag na laws, L-A-W-S, mga batas ng buhay na hindi tinakda ng tao, kundi tinakda ng Diyos. At ang principles na mga ito ay nakatago sa mapa o sa pattern, ng Biblia. Kaya kinakailangan mong suriin o hanapin ang scripture para makita mo ang daan. Hahanapin mo ang principles ng buhay sa loob ng Biblia. Pag nakita mo ang principles ng Biblia, ngayon, ang isang matalinong tao ay i-a-apply niya sa kanyang buhay. Pag na-apply niya sa kanyang buhay, mayroong matapat na batas ng buhay kung gaano katapat ang mga physical laws. Pag sinabi mong physical laws, example na napaka-common sa atin ay ang law of gravity na napaka-masyadong matapat. Nag-ooperate siya ng 24 hours. Second per second, minute per minute. Hindi pwede siyang hindi mag-operate. Otherwise, ikaw ay lilipad sa hangin at maaari ka pang pumunta sa space kung hindi ka hinihila ng gravity. Maaari sa iyo ang gravity ay baliwala. Sapagkat kinagisnan mo na yan mula nung bata ka. Pero alisin mo ang gravity, lahat tayo ngayon ay nakalutang sa hangin. At kapag ikaw ay nakalutang sa hangin, hindi ka makakatrabaho. Binabaliwala natin ang gravity kasi nasanay tayo. At hindi natin to binaviolate. Maliban na lamang pag hindi mo alam ang gravity at na-violate mo siya, hindi kanya sisinuhin. Whether mabait ka o masama, ibabak sa kanya. Ganon ang law ng God. Whether anak ka ng Diyos o hindi, ang sino mang kumikilala sa law ng life na ipinasok niya sa Biblia at ang sino mang mga nagsusuri ng scripture ay mahahayag sa kanya. Kaya, seek first the kingdom of God. Mga kapatid, kaya tayo ay hindi nagpupunta sa loob ng church para magpakabanal sa larawan ng tinatawag na organized religion na tayo ay pinapupunta lang sa isang lugar na dumadalo, ngunit walang natututunan sa principles ng buhay na inakda ng Panginoon na siyang tinatawag na scientific laws of life. God has provided for man. So you have to seek and search that. Otherwise, you will get all the consequences of life. Thank you, Sister Nina, that you are receiving it and you are standing because you receive it. Mga kapatid, may principles na nakatago sa Biblia. Hindi ito minimemorize lang. Hindi ito paramihan ng alam i-recite. Dito, kinakailangan
makita ng iyong spiritual na mata kung ano ang nilalaman ng Biblia. Maliwanag na sinasabi, the letter kills. Which means, pag binasa mo lang ang Biblia, akala nila, basta magbasa ng Biblia lang, may danger din. Pag nabasa mo lang ang letter, ikamamatay mo yan. At marami nagbabasa ng Biblia, sa letter lang sila umaabot. Salita po ng Biblia. Sinasabi, the letter kills, but the Spirit, mga kapatid, pag sinasabi ko yun, nawa, i-desire natin. But the Spirit gives life. Ang mga binhi, buto ng anumang bagay na nasa halamanan, yan ay merong matigas na outer shell. At yung outer shell, ang nasa labas na nakikita mo. Katulad ng mga palay, tulad ng mangga, anumang buto, santol, may matigas na outer layer. Yun po yung ibig sabihin ng sa labas. Layer outside. Ngunit ang bini na buhay ay hindi po nasa labas. Ang totoong buhay niya ay nasa loob. So may letter nasa sa labas, pero ang kailangan mo, yung spirit ng letter ang makuha mo. Hindi yung letter na minememorize. At hindi din yung letter na, saan sa Biblia yan? Yung salitang yan, nasaan na yan sa Biblia? Mga kapatid, kapag verbatim ang hanap mo, you are in the letter. Kaya yung mga naghahanap lang ng verbatim, yung makikita mo ba sa salitang ito? Yung manifestation, makikita mo ba sa Biblia? Mga kapatid, kaya nga nagsasalita ang Panginoon sa parabola, sapagkat sa mga naghahanap, makikita nila. Sa mga hindi naghahanap, salita lang ang kailangan, malilihis ka. Mga kapatid, kaya ko ito binabanggit sa inyo dahil ang atin na ngayon pinag-uusapan ay yung mismong buhay ng bawat binhi. And we are going into the very Spirit. Now, the Spirit gives life. Pero hindi lahat makakakita. Hindi lahat nakakakita. At hindi lahat ng matatalino sila makakakita. Hindi. Maraming matatalino sa panahon ng Panginoong Hesus. Matatalino ang mga Pharisees, Sadducees, Scribes. Sila yung mga tinaguriang mga expert ng Torah, ng tinatawag nating Old Testaments. Alam nila kung paano ang handog to the minute, sa kalit-liit ang bagay. Ngunit nung dumating ang Panginoong Hesus, silang lahat ay mga bulag. Kaya hindi lahat ng matatalino ay masasabing nakakakita ng buhay. Kaya kung kayo man ay nakakaunawa, tanggapin nyo na kayo'y isa sa pinagpala ng Panginoon sa panahong ito. Na sa panahong ito, hindi mo lang sinasabing maganda buhay ko dahil sa physical na mga bagay-bagay. Huwag mong ibibigay na kapamaraanan or kasukatan na ang buhay na maganda ay yung may magandang bahay, nung mayroong malaking mga account sa bangko, malaki ang sweldo, mataas ang posisyon, may ari-arian dito, doon, dito. Mga kapatid, hindi sinusukat ang magandang buhay sa kaparaanang
material. Ngunit, mga kapatid, hindi ko sinasabing, huwag kayong kumuha ng material. Ako ang unang nagsasabing, be abundant, be prosperous, be rich. Ngunit, gayon pa man, ayaw ko makita ninyo na ito yung unang basihan. Ang totoo ay ganito. Ang buhay ay merong tayong kailangang katagpuin. At ang kakatagpuin mo ay yung mga bagay na spiritual na laws. Spiritual laws, may physical laws, may mandate laws, mga man. Ngunit ang sinasabi ko, may spiritual na law binigay ni Lord. Halimbawa, may binigay si Lord na law, the law of giving, the law of abundance, the law of prosperity, the law of honoring, the law of submission, the law of obedience. Mga kapatid, ito yung mga law na buhay na kinakailangan ating matupad. Tapos, may physical, alright, material abundance. However, dahil una ay ikaw ay spirito, ang una mong dapat nakatagpuin ay yung mga spiritual laws. Nakasasabay? Pagkatapos, since may physical ka, bibigyan ka din ng physical abundance. Pero ang una at priority na dapat niyong makuha ay yung spiritual laws. Yung spiritual abundance. Pag kinatagpo mo yung spiritual abundance, ibibigay sa iyo ang physical abundance. So, ang physical abundance ay isa na lamang result ng pagtanggap mo at pag-serve mo o pag-fulfill mo ng spiritual abundance. Ang mga tao ngayon, hindi na pumupunta sa spiritual laws. Diretso na lang sila sa material. Kaya nagkakanda, loko tayo. Mga nasa taas ng gobyerno, nasilaw sa pera, kaya kaunting ulan lang, baha. Nabanggit lang sa akin, hindi ko kasi nakita, sabi ni Jojo, nagbaha daw sa Bulacan pagbabalang ng Skyway. Bumuhos ang ulan na hindi naman ganong kalakasan, pero ang baha ay umagos dahil nga sa walang flood control. So marami ang nasira na namang mga sasakyan. Mga kapatid, kapag ikaw ay nasa physical at ikaw ay gustong kumuha ng pera na hindi dumaan sa spiritual, iyan ay malaking violation. Hallelujah. Ulitin ko, ang sino mang magkaroon ng kayamanang hindi dumaan sa spiritual at nagkaroon ka ng kayamanan material to material, material to material, material to material, example ng material to material, example ng material to material, listen up. Are you listening? Nung sinabi ni Satan, tinetempt niya ang Panginoong Jesus, na ang sabi niya, if you are the Son of God, ayan ha, kita nyo na, lagi tayong nilalagay ng wrong identity ng kaaway na ginawa niya kay Eve. Nanalo siya kay Eve. Sabi niya, you will become like God if you eat this fruit. Ay si Eve, image na ng God, likeness na ng God. Pero sa salita ng demonyo, parang wala pa siya noon. So, naniwala siya na wala pa siya noon. Kinuha niya yon dahil magmumukha daw siyang tulad ng Diyos. Ganyan ang mga uri ng salita ng kaaway na meron ka na, pero sa salita niya, wala ka pa, ako magbibigay sa iyo. Kaya pag hindi mo kilala ang sarili mo, naloloko tayo lagi ng kaaway. Kaya ako, lagi kong pinagdidiinan dito, kayo ay anak ng Diyos na.
Baka naman sabihin pa ni Satanas, gawin mo to para maging anak ka ng Diyos. Hindi po. Anak ka na ng Diyos dahil tinanggap mo na ang Panginoon. Pakisabi mo nga sa sarili mo, anak na ako ng Diyos. Ngayon, sinabi ni Satanas, if you are the son of God, alam na ni Jesus, son siya. Uubra ba siya kay Jesus? Pero ang sinabi niya, turn this stone into bread. Mga kapatid, magkakaroon kayo ng revelation ngayon. Alright? Walang cellphone dito muna ha. Tapon ng mga cellphone. Pag nakita niyo may nagsa-cellphone, kunin niyo, tapon niyo. Tapon ka agad. Utusan ko lang, sino man, may makitang cellphone, kunin niyo dito. Dito niyo tapon. Magbibigay ako ng isang sample. Aapakan ko. Narinig ako dito. Pag nakita, kunin ka agad, tatapakan ko dito. Tapos singilin niyo ako sa kanyo, kung singilin kung kailan niyo ako babayaran, hintayin niyo. Are you listening? Alright. Nawala na tuloy ako sa aking salita. That's the result. Are you listening? Alright. Kaya, sino man may cellphone dyan, damputin nyo ha. Tapon nyo rito. Sa harap nyo, aapakan ko. Pag di ko ginawa, sabihin nyo, bulaan ako. Okay? Good. Nung sinabi ni Satanas, turn this stone into bread. From material to another material. Are you listening? Yung stone gagawing wine, yung stone gagawing wine, yung bread, yung wine, water talaga, binago lang yung, pero yung wine, gawin mong kunyari, cake, hindi pwede. Yung stone ginawa mong, para kang, kaya ang ibig sabihin doon, huwag kang kumuha ng yaman mula sa material into another material. Wrong. Kailangan, mula sa image ng iyong spiritual image. Naunawaan ako? At yung spiritual image mo, alright, siya yung pabababain mo upang magkaroon ng physical form. Yun ang sinasanksyon ng Panginoon at yun ang binigay ng Panginoon sa bawat isa sa inyo, merong ano. Meron ka na, sabihin mo, meron ako noon. Ay, lakasan mo, meron ako noon. At gagamitin ko yon. Come on. Now, magagamit mo siya pag, ito na po yung sinasabi ko ngayon. Tinuturoan ko kayo. Magagamit mo yon, kaya ako yung nagtuturo ngayon, meron mga principles. At yung principles na yan, pag yan ay tinamaan mo, kikilos yan. Naghihintay lang lahat ng principles niya, nandiyan dyan. Sa buhay mo, nag-i-exist na ikaw ay mayaman. Sa buhay mo, nag-i-exist na ikaw ay pinromote na. Sa buhay mo, nag-i-exist na ikaw ay may bahay, may kotse. Sa buhay mo, nag-i-exist ka na ikaw ay pupunta ng Singapore, Japan. Ngunit, sa ngayon, ikaw ay nagpipray pa lang. Kumbaga ngayon pa lamang, naghahangat ka. Ngayon ay naghahangat ka, pero ang katotohanan sa spiritual, ready na sila. Yes! Yes! Naintindihan niyo mga sinasabi ko? Hindi po ito yung mga palaging preaching na lang na pambata. Na, mahal tayo ng Panginoon. Alam na natin yun! Ang gusto ng Panginoon, tumindig ka bilang anak. Yes. Ang batang sanggol, lagi kong sinasabihan, I love you.
I love you, Caius. 1, 2, 3, 4. 4 years old na. Caius, I love you. 5, 6, 7, love you. Eh pagdating na ng 25, sabihan mo, I love you. Hindi niyo ako naintindihan pa rin. Pagdating ng 25, ano ibig sabihin ng I love you ko? Anak, may magandang opportunity doon, no? Anak, pwede mong gawin to, oh. Anak, mayroong opportunity, oh. Mayroong business, oh. That is not I love you in words, but that is love in different expression. Why? You are wanting your son to achieve. At ano itong mga pinipreach ko sa inyo? I want you to achieve more. Ayoko lagi kayo na umiyak lagi. Oh Diyos, kawa mo ko. Ano ba yan? Humingi ka ng awa pag wala kang alam. Yes. Amen. At saan ka walang alam? Sa principle. Amen. Sa spiritual science ng God. Ang alam lang natin, physical science, may atoms, merong particles, merong molecules, alright? Merong, merong tinatawag na subatomic, electron, neutron, proton, may tinatawag na energy, at sa loob ng energy may information. Alam niyo ba yan? O, di buti alam niyo yun. Tapos, sa loob ng information, may mind. At sa loob ng mind, may thought. Kaya ang atoms, mayroong certain frequency na matalino siya. Kasi may information ang every energy. Naintindihan ako? Bawat energy diyan, may information nakalakip doon. Walang basta energy lang yon. May energy, may information. Kaya kapag na-discover, hindi in-invent. Ang certain energy, gravity, lalagyan ng formula ni Albert Einstein. What is energy? Energy is equal to mc squared. Paano nalagyan ng formula ang energy, ang gravity, or whatever, or electromagnetism? Kasi may information yan. Sino nakikinig? So, merong science, ang creation. Ang life mo, mas lalong merong science. Ang life mo ay hindi random. Na nangyari lang yan. Ay, nangyari lang yan. Ay, nangyari lang yan. Pag ang mga buhay mo ay nangyari lang yan nang walang science of cause and effect, aba naman, mabuti pa ang physical. May cause and effect scientifically. Buhay mo, walang science? Nangyari lang na ikaw ay nagkasakit? Nang wala lang? Ay ko. Nagkaisip ka pa. Bigyan mo kayo isip mo sa daga. Baka lalong tatalino pa ang daga. May nangyayari na sa buhay mo, hindi mo alam bakit. Ang sinasabi mo lang ay, tinitest na ako ni Lord. Hanggang ngayon, mga pa rin, tinitest ka? So matuto na tayo, mga kapatid. Sino ba sasabi ditong amen? Sino gusto matuto? Purihin ng Panginoon. Matuto na tayo, kaya nga tayo nagtipreach eh.
So, tinatanggap nyo ba, merong science ang life natin? Yung spiritual law, ibig sabihin nun, spiritual science. Pag sinabi mo yung law, may science yan. Pag walang law, walang science yun. Hello? Walang science. So pag walang science, wala kang aaralin. Paano maaral yung at random? Pag sinabi at random, walang system. Ano maaralin? Buti nga katawan, inaaral kasi may system. May dugong, dumadaloy sa buong katawan. Nagpapump ang puso. Kailangan sistemang tama ang iyong blood pressure ay 120 over 100. Ay, hindi pala, 80. At least alam nyo. Are you listening? Oh, kailangan ang sugar mo ay eksakto lang. Mga 400. Ay, hindi. Ilan lang? O, 80 lang. Babae. Are you with me? Buti nakikinig kayo. Now, mga kapatid, may science ang katawan. Eh kung walang science ang katawan at lahat ay at random, kailangan mo pa ba magpa-check out? Wala. Buti na lang may science. Bakit? God is God of order. So may order ang lahat. Hallelujah! Come on, hallelujah! May order ang katawan, may order ng labas, maski nga yung earth natin, may sun, umiikot. Umiikot. Hindi nagbubungguan. May system yung solar system. May system yung buhay natin sa labas. May oxygen, H2O, water yon. Tapos yung oxygen, tapos ihingaan mo, lalabas carbon dioxide. Ihinga naman ng mga plants, ilalabas oxygen. So, may system. Are you with me? Tapos yung buhay mo, may nangyayari. Ibig mo sabihin, nangyari lang ito. Hindi. Ikaw lang ang walang alam. So ngayon, ginigising ko kayo. May system ang buhay. Say amen. May system ang buhay. Say amen. So kung meron system ang buhay at alam mo yung mga principles, meron kang hawak sa buhay. Pwede kang may control sa buhay mo. Are you with me? Ang totoo lang walang control sa buhay, mga walang alam sa system. Sa mga principles. Kaya ngayon, pinuputakti ko kayo ng principles ng buhay. At inilalagay ko sa isang picture na sa susunod, lalagyan na natin ng medyo high-tech. I-claim na natin. Yes. Meron na tayong LED. Amen. Yung LED, yung malaking TV, para pag kayo'y tumitingin, hindi na tayo yung mga ganyan. Siyempre, kaya naman natin yan. Sino yung magsasabing kaya natin? Yung mga taong marunong, kahit wala pang hawak ng pera, sasabihin nila, ako, magko-contribute ako, pastor. Yes. Pag matalino ka, lalakihan mo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka naman magpapakontribute dito na hindi ka bibigyan ng Panginoon. Si Pastor Rodel, ito, matalino talaga to eh. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, mangarap tayo. Sige. Pangarapin ko. Ako, una ako mangarap. Bibigyan ko si pastor ng sports car. Natawa lang ako. Sabi ko, ang talino talaga nito. Actually, ganun yon. Hindi ako yun. Kung ibang pastor yon, gawin nyo rin. Nagkataon ko lang. Pero in general rule, marunong. Ako yung unang gustong magbibigay. Bakit? Pag binigyan mo si pastor, kung sino man yan, hindi ka naman niya bibigyan ng pambayad mo lang doon. Yes. Ay, nako. Alam niyo po ba, dagdagan niyo talino niyo. Huwag asam ka laging meron kang bibigyan, nanay mo, tatay mo. Bibigyan ko tatay ko ng ng bahay, nanay ko. Magkano bahay? Let's say 2 million.
E di 2 million. Siyempre, di ka naman bibigyan ni Lord ng 2 million lang. So, bibigyan ka ni Lord ng 10 million. Para yung 2 million, bibigay mo sa nanay mo, tatay mo. Kaya nga lang, kailangan yung pangako mo, gawin mo. Baka pag nakuha mo yung 2 million, manghinayang ka, ay lagot ka sa Panginoon. So, matalino si Pastor Rodel. Bakit? Pwede niyang gawin ako sangkalan. Hindi naman sangkalan na negative. Nandun ang puso niya. So, magiging pagpapala sa kanya dahil meron siyang pagnanasa. Alam niyo, ibibigay ni Lord ang nasa niya. Alright? Lalo na kung nagmamahal siya sa pastor niya. Pero, kung ano man ang ibibigay niya sa pastor niya, mas malaki ang maiiwan sa kanya. Ano lang ang kapital? Lord, gusto ko bigyan si pastor. Kapital niya lang yun. Eh ikaw, physical pa lang, wala akong pera. Eh, hindi ko mabibigyan si pastor. Eh, mayaman na naman yan, tatlo naman coaching yan. Katuwiran mo lang yun. Sa totoo, kuripot ka. Eh, isa sa mga dapat nating, na, ano yung word na yon? Ma-serve natin, ma-fulfill natin, ang the law of giving. Nagsasalita na ako maraming way para kayo yumaman. Ang application na lang ang kulang. Kaya ang sabi ko nga, matalino ito si Pastor Rodel, mahusay makinig. Kung ako, mangangarap ako, tulad ko, nangarap ako, sabi ko, gusto kong bigyan ng tatay ko ng jeep. Nangarap ako noon. College pa lang ako noon, tapos nawala na ang trabaho ng tatay. Sabi ko, and then nag-working student ako. That was sometime back in 1977. No 1977, first year college ako, 70s to 77. Sabi ko nga, kausap ko ang aking anak eh. Alam niyo ba, nung nag-college ako, lahat ng aking grades, accounting 1, principal 1, accounting principal 2, lagi akong 1. Hindi po sa pagmamalaki. Logico 1. Ang grade doon, ang pinakabagsak 5. Ang 3. Lagi po akong 1, 1, 1. Totoo lang po, hindi ako nagyayabang. Sabi ni Jeddy, nakakaya pala grade namin. Sabi ko, oo nga, nakita ko yung grade ng mami mo eh. Yung kanyang transcript of record, TRC. Eh, kaya pala ayaw ipakita ni Yoli. Kasi ang dami dong mga magagandang grades. Nung ako po ay nag-working student, nag-decide ako, tatay ko wala nang steam, bumaba na. Sabi ko mukhang, kasi dati siya, vendor ng Magnolia. Nung panahon ng vendor Magnolia, malaki kita. Nung panahon ng 1960s, malaki kita kahit na vendor lang. Kaya nakakabili siya ng motor. Nung nawala na ang Magnolia, wala na. Tapos pumunta na nga sila sa GMA. Ano pa yan? Wala pa yan. Mga tapon na niya ng mga, Ngayon, nandito na sila. Kaya ako nangarap, sabi ko, Lord, gusto ko mabigyan ng tatay ko ng jeep. Wala pa ako noon. College pa lang ako first year. Tapos dating na second year, kailangan ko na mag-working student. Nag-working student ako, hindi ko na masyadong naaral yung mga subjects ko, pero okay pa rin naman. Tapos meron akong subject ng law, matindi yung teacher namin, pero at least nasasabayan ko. By the time na ako ay nagtatrabaho saka nag-aaral, decide ko nung bigyan ko ang tatay ng jeep. So marami. And then, one day, nagtrabaho na ako sa CDCP noon. CDCP is, Construction Development Corporation of the Philippines. Siya pa naman pinakasikat kasi siya ni Marcos noon. Siya yung construction development na doon. Hindi katulad dito, DPWH talaga ang, kumakain ng mga budget. Doon, binibigay kay Cuenca. Si Cuenca yung may-ari nun, president. Anyway, so, dahil ako'y nag-desire,
Alam niyo ba mga kapatid, after 1.5 years kong pagtatrabaho sa CDCP, nagbukas ang aming HR na merong project sa Saudi Arabia. Meron na nagpupuntahan sa Saudi noon. Sikat na sila. Ngayon, ang daming bayad noon. Kailangan bayad ka pa. Ako yung nag-apply. Dahil gusto ko nga makapag-abroad. Tumaas man lang yung sahod ko. Ang sahod ko noon, 350 a month. Yung first 3 months ko na kinuha kong sweldo, binigay ko sa nanay ko, buong-buo, 350. Yung mga clerk 2, clerk 3, mataas ang sweldo na lang, 550. Nag-400 na yata ako noon by that time. Tapos, pag ako po'y pumapasok, 2 itlog na maalat, tapos sinlaking una na ganyan ang kanin ko. Pwede talaga iuna ng kanin ko na nasa plastic. Then yung mga kasama ko kakain sa kantin, ako hindi. Doon ako sa generator namin, nahiya ako, doon ako kakain kasama yung 2 iklog na maalat. Yun po ang aking ulam. Almost every day. Nanay ko noon, nasa GMA na. Mga kapatid ko, ako natira sa First Street, nag-aaral, at pumapasok. Papunta lang ang tatay ko, ng every Friday, lalaban ang damit ko, tapos mamamalansya. Lalaban, mamamalansya, siya lang din. Siya po ang aking take care ng aking damit. Noon naman, nabuksan ng, sa Saudi Arabia. Nagbakasakali ako. Kasi 19 years old lang ako noon. 19. Naka 1.5 na ako nung 1.5 years. Nagbukas. Ang kailangan pumasok doon, malagpas na ng 22, 23, 24. 19 lang ako. So, no ako po ay nag-apply, ako po ay natanggap. Yun ang aking desire. Nagsimula. Ang ginawa ko, yung application ko sa passport ko, dinagdagan ko yung taong ko. Kaya hanggang ngayon, sa age po ng aking passport, matanda ako doon. Nang mas matanda. Hindi ko na binago. Ngayon, mga kapatid, nakapunta ako ng Saudi Arabia. In short, wala akong binayad ni 5. Alam niyo kung bakit? If I look back, dinisire ko lang, Lord, gusto ko mabigyan ng tatay ko ng mapapagkataan. At nung panahon na yon, pag may jeep ka, sikat ka. So, ako yung nag-desire. Are you listening? So, dahil ako nag-desire, ako ang pinadala ng Panginoon sa Saudi. Hello? Kaya, mga kapatid, ano gusto ko ipakita rito? Gusto mo bigay ng jeep sa tatay mo? Di papuntahin kita ng Saudi. Di ang dami kong kita ron. Pero binibigay ko din ang 70% sa tatay nanay ko. Wala rin nauwi sa akin. Ang nauwi lang sa akin, yung bahay na binili ko. Tapos wala na akong pera. Pero lahat din namigay ko na sa nanay tatay dahil nagpapaaral sila ng mga anak niya. Bakit sinabing anak? Kasi wala naman nagsalita sa mga kapatid ko na ako nagpaaral sa kanila. Nagpaaral sa kanila, nanay ko. Pero ako nagbibigay ng pera sa nanay ko. Pero hindi kinikilala ng mga kapatid ko na ako nagpaaral. Okay lang yun. Ang utang na loob nila sa nanay ko. Kaya ang nanay ko, iyang hiyaring sa akin yan. Sabi niya, gagantin na lang ako anak pag ikaw nag-asawa. Okay lang. Alam nyo, dahil ako yung tumulong sa nanay ko, sa tatay ko, hanggang ngayon, hindi ako nawawalan. Lalo ako nagkakaroon. Dahil sinabi ng Panginoon, honor your parents. At dahil ikaw ay nagbigay, mga kapatid, ninasa ko lang. Kaya kung sino man ang nasa taas ko, ito man pastor ko, ito man ay mga nanay ko, nag-iisip talaga ako. Kasi ikaw yung bibigyan ni Lord, pag binigyan ka, para mabigyan mo yun, bibigyan ka ng marami. So, nagpunta ako ng Saudi, iba yung naging karanasan ko, nakapunta rin ako na ibang places, nagkaroon din ako ng chance to meet other people, malaki. So, laki na binigay sa akin ng Panginoon para mabigay ko lang yung jeep.
Kaya nung si Pastor Rodel nagsabi, uunahan ko na. Ako na una magbibigyan ng sports car kay Pastor. Now, hindi to materialism. Marunong lang siya. Mga kapatid, pag yan ay naibigay niya, ibig sabihin nun, mas malaki pera nito. Ang tanong ko lang, sino kaya makakaabot ng the same pattern ng thinking ni Pastor? Are you listening? Sino nakasa akin? Now, pag sinabi kong meron tayong LED, sino sasama sa akin magko-contribute para makuha natin yun? Taas nga kamay. Alam niyo mga kapatid, hindi ito about may pera ka o wala. Alam niyo, mas maganda yung wala kang pera na sinasabing hindi ka mayaman. Mas malaki ibigay mo. Malaki ibig sabihin, ito lang kakayanan mo. Kumbaga, kakayanan mo dapat hanggang 3,000 lang, 5. Bibigay akong 10,000, hindi ko kaya yan, pero gagawin ko yan. Sino nakaka-feel na sinasabi ko? Hindi ko kayo kinukuha na ng pera. Bine-bless ko kayo. Kasi kung wala tayong mga ganitong pagkakataon, paano mo maitetest na marunong ka? So ngayon, meron tayong panahon. Sa tagal ng panahon natin na wala tayong mga giving. Wala. Pakinggan nyo, kailan ba? Wala. Blessed tayo, hindi tayo lagi. Pero hindi tayo blessed eh. Kailangan talaga ma-exercise yung giving. At huwag yun ang bilangin. Ngayon, pag ako naglalabas ng pera, hindi ko na binibilang. Sinasabi ko nga, kahapon lang, pumunta kami sa SM. Meron akong binili. Tapos, kasama ko, misis ko, si Jedy, o saan ka kami kumain. Tapos, nung isang araw lang, namalengke. Tapos, nung isang araw lang, nagpakain sa mga GMA pastors. Ilan din sila. Sige lang, bunot lang ng bunot. Alam niyo mga kapatid, hello? Pag ikaw yung nagbunot, nagtatanim ka, hindi ka nawawalan. Pag tanim mo yun, aani yun. Tulad ng binigay ko sa tatay at nanay ko. Hanggang ngayon, nakikinabang ako. Bakit? Yung tinanim ko sa mga magulang ko, hanggang ngayon. Kaya kayong mga kabataan ngayon, kahit mayaman ang tingin nyo sa tatay nanay nyo, matuto kayong magbigay. Iba yung sarap na binibigay ng mga anak sa magulang. So what kung tatlo na kotse ko? Wala pa naman nagbibigay sa mga anak ko. Di anak ko, bigyan mo ako parang, dad, ito isang kotse para sa'yo. Alam mo naman yun ang gusto ko. Tatay ko nga, gusto ng isang jeep eh. Tuwan-tuwa siya, no? Ang pangalan ng jeep niya, King Rene. Dando pangalan niya. Kaya nung minsan dumating ako galing Saudi, hinanap ko, diyan po ba yung tatay ko? Sino? Si Dando. Wala ditong Dando. Ha? Dando po, Dando. May jeep po siya. Ganun. Ano ba? Baka King Rene. Siya yun, si Rene. Tatay ko si Rene ngayon. Dahil yun ang pangalan niya, si King Rene. Si King Rene ang dyan. Tatay ko pangalan niya ngayon, Rene. Kasi pinangalan niya, King Rene. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y dumating dito sa Saudi, galing Saudi, nag-for good na ako, nag-isip pa rin ako na ibili ang tatay ko ng isa pang jeep. So bumili ako ng ikalawang jeep. Kasama doon yung kapatid ko sa Japan, nag-join kami. So kahit ilan na lang natitirang pera ko, sige. Yung nga lang, nakarnap yon. Ang nagdadrive no si Sunny, bata pa. Meron mga uso ng mga karnap-karnap ng jeep. Buti na lang, hindi po nabaril si Sunny kasi noon pinapatay yung mga driver. Kahit po maliit ang mata ng kapatid kong si Sunny, mausin naman din siya umilag. Nakikita pa rin niya kung saan ang bala. Abuti na lang din, sinabi niya, hindi ang nagdadrive tatay ko kasi nung binabay niya, tatay ko. Kung tatay ko, hindi niya napakakulan yun. Buhay niya ibibigay. So, dalawa na dapat ang chip ng tatay ko. Ang ibig ko sabihin, willing pa rin ako bigyan ng tatay ko. Parang pagod na kayo pumalakpak, no? Okay lang. Hindi nga naman ako pinapalakpakan eh. Pinapalakpakan doon, hindi nagbibigay sa tatay mo, sa nanay mo. Siguro nagbibigay nga kayo sa tatay nyo, no?
Sabi ko nga sa anak ko anak, lagi akong bumubunot. Minsan naman kayo, sabi ni Jediel, opo dad, ako naman. Buti na lang po, purihin ng Panginoon, si Jediel ay may trabaho na sa isang shipping Caribbean, na kung saan, pag siya ay naging permanent, sabi niya, Dad, pupunta kayo sa cruise at libre dahil ako ay isa sa empleyado. Aba, makakapag-cruise na kami, akalain mo? So, looking forward to that. Ay mag-umpisa pala siya mag-work this coming week. But pinipray ko naman si Jedi dahil sa isa yan sa yung isip niya, malikot talaga malikot. Yung mga ikalawang anak niyo, bigyan niyo ng mas dobling atensyon. May syndrome kasi na ikalawang anak. Psychologically, naghahanap talaga yan. Kaya minsan, hindi niyo alam niyo mga kapatid, ang tawag sa kanila, bipolar. Ang bipolar, bagaman din natin tinatanggap, ang tawag dyan, pag maganda mood, sobrang ganda-ganda. Pero tomorrow, pangit ng mood. Galit na galit sa'yo. So ngayon, gusto ka niya, bukas ayaw ka niya. Mga kapatid, meron akong kilalang pastor na nakapag-asawa ng bipolar. Christian sila pareho, pero nahiwalayan niya kasi hindi niya alam na bipolar pala. So hiwalay na siya doon. Meaning to say, kahit Kristiyano, kapag yan may bipolar. Pero, ang tanging kailangan dyan, ang gamot lang, ay salita ng Panginoon. Kaya, pinipipray ko lagi si Jediel kasi siya lang po talaga yung malikot ang isip. Lumalaban pa yan. Pero buti na lang, pag lumaban sa akin, talagang tatagayin ko kagad ang sungay niya. I mean, talaga gusto kong tagayin. Alam niyo kung bakit? Pag hindi na nakakakilala ng authority, ay dire-diretso na yan. Eh buti naman, mabait naman, bumait na. Kaya palakpakan na natin. Hallelujah. Ngayon, tinuturo ko sa kanila ang principle. Are you listening? So gusto niyo na ba malaman paano ang principle? Bibilisan ko. Principle, are you with me? Sino nagmamahal sa buhay mo ngayon? Hindi yung sarili. Sa buhay mo, sino nagmamahal? Kung mahal mo ang buhay mo, hanapin mo ang principles ng buhay. Now, ito ang principles ng buhay. Are you with me? Yan. Start na tayo. Start na tayo. O, ngayon na tayo mag-start, ha? Tagal-tagal mo, ngayon pala sa simula. So, alam nyo na, ang pastor nyo, mahusay mag-introduction. 30 minutes introduction o 40 minutes. Anyway, listen up. Are you listening? Bibilisan ko naman. Mga kapatid, ito, ipakikita ko lang. Meron tayong consciousness, alright? Tapos meron tayong intellect, emotion, and will. Nakikita nyo ba? Kailangan dumaan ang Espiritu ng Diyos or consciousness. Alright? Itong intellect, emotion, and will, may harang yan. Kailangan makadaan yan. Kaya lang, ang problema talaga natin ay nandito. Alright? Nandito ang problema. Alright? Alright. Alright. Sorry. Alright. So, ngayon, let's say yung ideal na ilalabas mo yung Espiritu ng Panginoon. So, parang ano yan, Parang baliktaran ng diamond. May diamond ka sa taas, may diamond ka sa baba. Are you with me? So, yung will mo, emotion mo, intellect, kailangan may lumabas dito. Pag nalabas niya yon, ganito po yon. Ang buhay natin, kailangan palabasin mo yung Espiritu ng Diyos sa iyo. Wow. Ulitin natin, palabasin mo ang Espiritu ng Diyos sa ang tawag doon, release of the Spirit. Everybody say, release of the Spirit. Say, release of the Spirit. So, pag na-release mo ang Spirit ng Panginoon, alright, ang tawag doon ay
manifestation, manifesting. Na imamanifest mo ang Spirit ng Diyos sa buhay mo. Pag nailabas mo ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo, are you listening? Meron kang tatamaan na principle. Yung principle na yon ay mga ginawa ng Panginoon. Siya yung naglagay na sinasabi kong principle ni Lord. May principle si Lord ng abundance. May principle si Lord ng health. May principle si Lord ng success, achievement. Are you with me? Gusto ni Lord, ikaw mabuhay dito ng successful or life abundantly. Life! 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 Now, huwag kayong manghula-hula sa buhay ninyo. May science ang buhay. At ang spiritual, may spiritual laws. So, pag sinabing law, science. Knowing, metanoia. Kung kayo ay may science sa physical body, may science sa electronics, electromagnetism, may science ang buhay. At hindi hula-hula ang buhay. Now, so meron kang i-release na Spirit ng Panginoon. Pag na-release mo ang Spirit ng Panginoon, tatamaan mo, magkakaroon ng effect sa iyo. Halimbawa, gusto mo sa abundance mo, halimbawa, sa law of abundance. Gusto mo magkaroon ng sarili mong bahay. Tama lang yon. Kailangan maging independent ka. Pag may asawa ka na, magkaroon ka ng sariling. Gusto mo rin magkaroon ng sariling kita. Tama lang yon. Huwag kang umasa lagi. Are you with me? So that's the beginning of abundance. Are you with me? Ngayon, pag meron ka inaasahan, halimbawa, certain business, certain promotion, certain job, meron. So meron equivalent na dapat kang ibigay na faith. So meron kang dapat ibibigay na faith doon. Para mo mabuksan yon. At yung faith na sinasabi na yon, ay yun yung release ng Spirit of God. Yung Spirit of God na yan, ang release na yan, are you listening? Sa scientific, ang tawag dyan ay vibration. So may certain vibration yan na equivalent, may certain frequency. So kinakailangan may tatamaan kang frequency para yan ay mabuksan mo. So hindi ito yung, may faith naman ako eh. Bakit hindi lumalabas yon? Hindi pa! Kasi hindi mo pwedeng dayain ang frequency ng faith. Pwede ba namang may faith ka na tapos hindi lumalabas? Hindi totoo yun. Nakikinig kayo? O ngayon lang nabubuksan ang isip nyo? Na nagsasabi, oh Lord, 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 huwag ka maglo-Lord, Lord, Lord dyan. Ang kailangan mo, buksan mo ang pananampalataya na siyang puputok para tamaan to. So, hindi po pwedeng ibibigay ng Lord lang yan na basta na lang nag-pray ka. Anong prayer ang ibig sabihin doon? Wishful lang. Hindi. Ang totoong prayer ay mayroong frequency. At ano yung frequency na nakalagay sa Mark 11:24? Whatsoever you desire when you pray, believe. Believe that you have received. Yun ang frequency. Yung frequency na natanggap mo na. Yung frequency na eto na siya sa'yo, hindi yung darating pa lang. Ito yung parang, whether ibigay ng Lord o hindi. Hindi yun. Walang ka-free frequency yun pag hindi mo tiyak. Ang frequency is always exact. Precise. Exact and walang hula-hula.
Sino nakaka-feel ng sinasabi ko? Therefore, pag ikaw ay nailabas mo ang mga frequency na nandiyan na sa kaya nga sabi ko, andiyan dyan na lahat yan, no? Lahat yan may pangalan, no? May frequency. Ang kinakailangan mo na lang, ilabas na yung frequency, makukuha mo yon. Gusto mo ng long life, makukuha mo yon. Gusto mo ng great, good health, makukuha mo yon. Bakit yung iba nakukuha o hindi? Kasi yung iba natsatsambahan nila. Paulit mo, hindi na. Kasi hindi nila alam yung science. Wala kang pera kasi hindi mo alam yung frequency, yun ang kailangan mo. Hindi mo maabot kung anong frequency kailangan. Hindi mo ma-release ang spirit. So tayo ngayon, pahula-hula. Kailan kaya bibigyan ni Lord sa atin yan? Kailan kaya i-answer ni Lord ang prayer natin? Mga kapatid, naghihintay silang lahat sa iyo. Ha? Alam ko, nafe-feel niyo ako. Alam niyo ba? Ikaw, ako. Are you with me? Yes. Alam niyo ba, may version ka? Version mo palagay mo ngayon, version 1. May version 2 ka, may version 3 ka, may version 4 ka. Actually, naka-ready na yon. Yung sarili mo, version mo, mahihain ka. Sa version 2 mo, ay, hindi na ako mahihain. Sa version 3 mo, confident ka. Sa version 4 mo, ikaw na yung nagmo-motivate. Sa version 5, marami ka ng version na naka-ready na lahat. Ang kailangan mo na lang ay puntahan yung frequency noon, paniwalaan mo. Pag napaniwalaan mo, yung frequency na paniniwala mo, uugnay doon. Yung frequency sinasabi ko, ito yung faith mo. Halimbawa, sabi ng Mark 11:23-24, whatsoever you desire when you pray, believe that you have received it. It shall be yours. Are you with me? Eh di meron kang nakitang job. Sinabi mo, akin na to. Na-feel mo kaagad. Ang lakas ng frequency mo. Nakuha mo. Bakit? Tinatagpo mo eh. Are you with me? Tapos, sumunod naman, may sinabi ang doktor sa'yo, ito ang mga possible na sakit mo. Sinabi mo lang, wala akong sakit. Lahat yan. Normal. Alright? Finil mo. Na-feel mo kagad, magaling ka na. Whole ka na. Hello, hello, hello. Hello. Eh di, sinabi mo, na-feel mo kagad. Nailabas mo yung frequency na yun. Nai-release mo. Sa intellect mo, nai-release mo. Sa emotion mo, sa will mo. Lumabas ngayon dito. Tinamaan ngayon yung good health mo. Sinasabi ng doktor, alam mo, yung puso mo may bara. Nung pag-check, wala na bara. Magtataka ngayon ng doktor. Anong ginawa mo? Hindi niya maintindihan. Mark 11:20, ano lang po? Mark 11:23 and 24. Ano yun? Ay, hindi niya alam. Ang alam niya lang, physical science ng katawan. Ang alam mo, spiritual science. Hello, come on. Are you listening? Clap your hands to the Lord. Now, so kailangan mo ma-release. Kaya nga ako'y tinuturuan, i-release ninyo. Ngayon, pag wala kayong na-release dito, wala kayong tatamaan. Yung law of abundance, nandiyan dyan na yan. Yung version mo, ang dami mong version, infinite ang iyong version. When I say infinite ang version mo, katulad ng isang paro-paro. May version siyang, isa lang siyang caterpillar. Nung siya ay nagkaroon ng metamorphosis, nagkukun siya. Tapos paglabas, may pakpak na siya. Ang mga butterfly, isang beses lang magkaroon ng change. Tayo, infinite. Kaya lang, nagtatagal ka sa version 1 mo. 20 years old ka na, nasa version 1 ka. Dumating ka ng 25, version 1 ka pa rin.
30 years ka, version 1 ka pa rin. 40 years ka, version 1 ka pa rin. Sayang ang mga taon, hindi ka gumagana. Sino naiintindihan ako? Now, sino gusto magbago ng version ng sarili niya? Taas mo nga. Naghihintay lang ang version mo. Kumbaga, isuot mo yan. May version ka na. Version mo ngayon, mahirap ka. Pumunta ka na sa version 5 mo. Mayaman-yaman. Pumunta ka na sa version 10 mo na ikaw naman nagbibigay na. Hindi yung version 1, ikaw ang humihingi. After 5 years, ikaw pa rin humihingi. 10 years, ikaw pa rin humihingi. Nasaan na yung version mo? Version mo, ang bigay mo sa tithe mo, buti ko nagtatithe, hindi ko alam. Version mo, hindi ka nagtatithe. 10 years, hindi ko pa rin nagtatithe. Anong klaseng version yan? Wala na bang ibang version kang ilalabas? Buti na lang meron akong kinukwento. Magkaroon ka naman ng added version ng buhay mo. Change your life. Come on! Sino gusto mag-push na ngayon? Push mo sarili mo. Alam mo, unahin yung mga version, magbigay. Yung binibigay mo 1,000, malaki yon noong 15 years ago. Ngayon, ako sa tuwing kami kakain, yung 1,000. Pag sukli sa akin, 15 na lang. Minsan, 200. Pag si Yoli pa, wala na sukli. Kaya madalas, kay Chris ako binibigay yung pera ko. Oh. At least si Chris, meron sukli ako. Kaya Yoli, wala na sukli talaga. Are you listening? Sino gusto ngayon mag-upgrade ng version? Taas nyo lang kamay nyo. Mahalin nyo. Gusto niyo na mag-added version? Taas mo lang kamay mo. Naghihintay siya. Naghihintay lang siya na isuot mo, paniwalaan mo. Sabi mo, magbabago na ako ng version. Kasi mabaho na tong suot kong version. Matagal na rin to. Papalitan ko na. Baba mo kamay mo. Alam niyo ba mga kapatid, ang cells ng katawan mo, every 7 years, bago na lahat. Cell ng kidney mo, cell ng brain mo, 7 years, bago. Another 7 years, bago ka na naman. So, nagpapalit ka ng katawan every 7 years. Nakikinig? Bawat cell ng katawan mo, may information sa loob. May information sa? So ngayon, kung in-inform mo ang cell mo ngayon, dapat kung bago yan, the next 7 years ng buhay mo, may bago kang cell na bago information. Nakuha ang kamay mo, dati may ginagawa lang na ganito. Mataas-taas ang gagawin ng katawan mo, ng paa mo, may iba na siyang pinupuntahan. Kasi merong gawi ang mga paa, ang kamay, then may version na yan, may program yan. Every 7 years, may bago kang cell. Hindi yung physical na sinasabi ko, kundi yung information sa loob ng cell mo. Ilang 7 years ka na nagpalit ng katawan, ilang 7 years ka na naglagay ng information doon sa cell ng katawan mo. First 7 years mo. 14, dalawang version mo na. 21, ika-third version mo na dapat. Pero dapat, every year may version ka. Hindi every 7 years. Kundi ang ibig ko sabihin, nagbabago ka ng information, dapat may change. 28, ika-apat na 7 years. Are you with me? Sumunod, 35. Sumunod, 42. Sumunod, let me tell you, pag umabot ka ng 50, at wala ka man lang kapalit-palit,
Oh, ang hirap isipin nun. Buti na lang nagigising kayo sa church. Sino gusto magbago? Sino gusto magbago? Yung mga dating mahihayin magiging confident. Taas ang kamay. Yung mga dating nagsasabi na hindi ko kaya, kaya ko! Kaya nga mga kapatid, ilang taon na ako nagsasabi, kahit pa paano may mga ibang information na nakalagay sa inyong cells. Are you with me? Kaya paulit-ulit ako nagsasalita. Now, alam niyo ba, edi may law. May law of giving. May law of honoring. Pag marami ka ng law na binigay ng Lord, na natatanggap po o nabibigyan mo ng vibration. Ibig sabihin, oh Lord, hallelujah. Yung sarili mo, parang broadcast yan. Gusto mong kumonect dyan, ikaw magsiswitch para kunyari, pumunta ka sa radio. 97.9 yung mga kanta ron. Nilagay mo sa 97.9, ang matatanggap mo yung 97.9. Are you with me? Kunyari, ang abundance ay 97.9. Abundance. Eh di ilagay mo ang mo sa 97.9, matatanggap mo siya. So ikaw yung mag-change ng frequency. Ngayon, mga kapatid, galing tayo sa mga mabababang frequency. Ang mga frequency na inaabot natin ngayon ay yung mga law of poverty, law of victim, law of under circumstances. Mga kapatid, ang dami-dami nating mali. So, para mabago ang buhay mo, kailangan bago ang mindset mo. Ang nakakaintindi, sabihin ka ng malakas na amen. Kahit may mga nakikinig lang sa social media, sabihin mo lang, amen. Now, bibigyan ko kayo ng ito mga nakasagabal. Ito ang pinakang problema. Alam yung spirit natin, by default, walang nasira sa kanya. Malakas na yan. Palalabasin mo na lang. So the main question, ayan na, buti may detail tayo ha. Mga kapatid, kung kayo interesado sa buhay nyo, naghihintay na lang yung frequency natin doon. Hindi mo na mabuksan kasi may sara. At merong malaking tatlong major. Alright? The big three na may sara. Pag ito na din nyo itong big three sa buhay nyo, panalo kayo! Panalo kayo. Amen. $11:10 na, saka ko na lang tuturo yung big three. Yung mga interesado na lang sana makakaalam nito. Sino ba mga interesado? Taas ang kamay. Aba, lahat pala kayo. Oh, good. Sumigaw nga kayo kung gising pa kayo ng amen. Amen! Sabi niyo, gusto ko na malaman yung tatlong yun para bubuhagin ko. Sabi mo. Mga kapatid, yan ang umaharang sa buhay niyo na hindi niyo alam. Meron kang gustong gawin. Pero pagdating na sa gagawin, may nakaharang at hindi mo na magagawa. Yun ang nagbibigay ng tinatawag na frustration sa inyo. At hindi mo alam yon. Habang hindi mo siya nakikita, hindi mo siya madidil. Alam mo, sa buhay mo, meron mga nakaharang, pero hindi mo alam. Ngayon, i-define ko sa atin lahat. At ito yung isang malaking kaliwanagan. Upang tayo magising. Handa na ba kayo? Hindi lang parang nakikinig kayo. Handa na ba kayo? Sa iyong sarili. Bubuwagin mo yung tatlong ito. Para lumabas ka agad ang Spirit ng Panginoon. Alam niyo po, yung Spirit ng Panginoon, nung unang kalikaan, siya ang naglikha ng lahat. Yung Spirit ng Panginoon, yung consciousness ng Panginoon, ang lumikha ng lahat. Ngayon, meron na rin Spirit ng Panginoon sa iyo. Yun lang din ang palalabasin mo. Kaya lang nakaharang sa tatlong mong intellectual, intellect, emotion, will. May tatlong nakaharang. Number one, na nakaharang ay ang iyong trauma sa buhay. Pakilakasan, ano yan? Trauma. Ano yung trauma? Alam niyo yung mga trauma sa buhay? Ang pinakamalaking trauma sa buhay ay, alright,
Ano trauma sa buhay? Unforgiveness. Yung marami kang hindi mapatawad sa buhay mo. Totoo naman. Sa tagal lang yung dinaanan, meron at meron kang hindi napatawad. Do you agree with me? Totoo sinasabi mo, hindi, pinatawad ko na. Hindi, nandiyan pa rin. Madadaya ka lang kung sinabi mong hindi. Nakaharang yon. Kaya pag meron mga tinatawag na revival, ang unang ginagawa ng mga revivalists, yung sabihin sa tao, mag-forgive ka. Bakit? Yun ang main trauma na nakalagay, unforgiveness. Kaya kadalasan pag totoo ang tao yung nagbigay ng forgiveness, may himalang immediately nangyayari sa kanya. Bigla siyang gumagaling. O kung meron man siya mga demonic, biglang umalis. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang trauma ay isang bagay na mabigat na nakaharang sa buhay mo, sa intellect, emotional mo, kung bakit hindi makakawala ang Espiritu ng Panginoon. At isa dyan ay yung unforgiveness. Akala mo lang, walang yung ginagawa sa buhay mo, no? Akala mo lang, di ba, wala naman nakakaalam eh. Basta ako, meron pa rin akong hold sa kanya. Alam niyo mga kapatid, kumbaga sa frequency, hindi makalabas ang frequency dahil may bara. Di ba pag tayo nagsa-cellphone para makarelate kayo, minsan, no signal, walang signal. Ang tawag doon sa walang signal, dead spot. Dead. Lagi kayo nandoon. O kita nyo na, ang laki nating kamamangan. Naghanap tayo ng Panginoon. Eh, nasa dead spot ka. So, kailangan mong makalabas. Marami yan. Isa lang bibigay ko muna ng trauma. Pero marami yan. Pero pinakamalaking trauma sa buhay mo, meron kang hinahawakan dyan. Ngayon, ang tanong ko na lang, gusto mo pakawalan na ang sarili mo? Gusto mo pakawalan? Kinakailangan mo lang magpakawala. Parang dam. Pag nakasara, hindi lalabas ang tubig. Are you with me? So ngayon, manunuyot ang mga tanim. Anong kailangan? Tanggalin mo yung harang. Ngayon, gusto ko sana mag-appeal sa inyo. Sino man yan, tao man yan, babae o lalaki, o group, kailangan, handa mo nang i-let go at i-forgive mo siya. Kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Gusto mo bang mag-forgive? Ngayon na, wag na yung darating pa may gabi. Ngayon. Gusto mo naman mag-forgive? Oh. Taas ang kamay ng gusto mag-forgive sa mga biyanan. Mukhang na. Taas lang kayo ng kamay, wala naman sigurong titingin. Yan. Taas ang kamay na gustong patawarin ang kanyang asawa. Ako ba yung nakikipag-usap sa inyo? Subukan nyo. Minsan, mga anak may hinampo sa magulang, sunong handa rin magpatawad sa kanyang magulang. I mean, hindi mo alam, nakaharang yon. Ayan, may nagtataas, purihin ang Panginoon. Meron eh. Kasi meron sila mga ginawa, pinabayaan sila. Diba? May sitwasyon. Sino rin ang gustong magpatawad sa mga nangutang na hindi nagbayad? Sumigaw eh, bayaran mo na!
about? Kailangan tayo magpatawad. Ano man yan, hindi para sa kanila. Para sa iyo. Naintindihan nila, hindi para sa kanila. Para sa iyo. Dahil bumabara yan sa iyo. Yung dapat na makukuha mo, may bara. Sige na, patawarin mo na. Alright. Hindi ko na kayo pagpe-pray, pero sumigaw na lang kayo na inilabas niyo na. Alright? Ganito ha. At the count of three, kung sino may mga tao nakasakit para makapunta ako sa number 2, sumigaw ka lang, pinatawad ko na, tapos narinig ka ng Panginoon. Alright? Kung meron ka ng pinatawad, sumigaw ka lang, pinatawad ko na. Tapos nasa isip mo yung pinapatawad mo. Pino-forgive mo. Naintindihan ako? Tapos sisigaw ka lang, pinatawad ko na, parang sinasabi mo yan sa mundo na pinatawad mo na. Tapos may mafe-feel ka na release. Alright? Listen now, at the count of 3, ang mga meron ng gustong pinatawad, sumigaw na lang ng pinatawad ko na. 1, 2, 3. Pinatawad ko na! Nag-release na ba kayo? Mga kapatid, yung pagpapatawad ninyo, ibinigay nyo na, hindi lang dahil sa kanila, para sa iyo. Now, yung trauma, marami pa ako sasabihin dyan next time. Isa lang muna bibigay example. Kasi ang trauma mo, meaning, mga dinaanan mo sa buhay mo na nakabara. Akala mo lang, wala yon. Hindi! Yung hatred mo, nandoon yun. Kaya meron ka pang, hatred. May unforgiveness, may hatred. Are you with me? Tapos meron ka mga frustration. So, hindi tayo muna ngayon maglilinis, kundi pinapakita ko lang sa inyo, prepare lang kayo. Sino nakaka-relate sa binibigay kong message ngayon? Now, pangalawa, kita nyo? More than psychology to. Inaayos nyo buhay nyo. At pag inaayos nyo buhay nyo, nako, ang lakas ngayon ng release ng Spirit ng Panginoon sa inyo, marami kayong manifesting. Say amen. Payaman pa tayo lalo. Amen. Say amen. At lalo tayong mga walang sakit. Yung sinasabing sakit sa katawan mo, let me tell you, wala nang sting, walang kapangyarihan. At unti-unti silang mawawala lalo. Come on! Alam niyo mga kapatid yung sa church, mga 75 years old, tulad si Sister Mila, ang lalakas! Aabutin pa yan ng 95! Sabi nga ni Sister Mila, 100. O sige, 100 siya. Pero mga kapatid dito sa church dito, aabutin tayo lahat ng 90. Kami nga ni Pastor Rodel, sabi niya, Pastor, pag ako naging 60, ikaw 75 kasi 15 years ang agwat namin. At pag ako nag-70, aba, Pastor, 85 ka na. O, di ba, buhay pa ako noon. Sinasabi ko kay Lord, kahit 85 na ako, gagandang isip ko lalo, tataas, pero gusto ko nag-speak pa ako. Meaning to say, tataas pa rin ang aking kaisipan. Number 2. So may mga trauma kayo. Are you with me? Alright? Are you with me? The next one. Yung trauma mo, right? Pangalawa mo ay patungkol sa sarili mo. You have many things that you think about yourself which are wrong. So marami kang wrong thinking about yourself. You have many mistaken identity. So, listen up. Sinasabotage mo ang sarili mo. Sabotage. Bakit? Mali ang mga pag-iisip mo sa sarili mo. Mali. So, isa yan sa humaharang kung bakit hindi lumalabas ang Espiritu ng Diyos. Sabi ng Espiritu ng Diyos, tumayo ka, magbigay kang patotoo. Sabi mo, ay, naku, nahiya ako kasi mahihayin akong tao. So, mali ang iyong pag-iisip sa sarili mo. Mistaken identity. Marami kang hindi sinusunod dahil mas pinaiiral mo yung pagkakilala mo sa sarili mo kaysa sa totoong ikaw.
Sasabihin mo, ay hindi ako marunong mag-share. Naku, ikaw na lang, mali na naman. Now, let me tell you, hindi nakakalabas ang Espiritu ng Diyos sa iyo dahil you have a lot of mistaken identity you put sa sarili mo. And I'll make it now short. Ano yung mga mistaken identity? Alam niyo mga kapatid, ito yung message ko ng mga last few weeks. Kinuha mo ang sarili mo, kaalaman mo, patungkol lamang sa buhay mo sa physical. Mga kapatid, hindi ka lamang isang taong physical. Mga kapatid, pag namatay ka na at wala ka ng katawan, tao ka pa rin ba? Spirit. Spirit ka mga kapatid. Spirit ka mga kapatid. Amen. Ngayon, tinatao mo sarili mo. Spirit ka kapatid. Ulitin ko, spirit ka kapatid. Na meron lang katawang tao. So, ang totoong ikaw ay yung spirit. Hindi yung katawang tao. Pero pinagpipilitan mo, ikaw yung katawang tao, kesa na spirit ka. Kaya ngayon, may mistaken identity ka. Mga kapatid, nakikinig kayo ha? Yung spirit mo, ikaw yung totoo na yun. At yung spirit na yun ay nilalang ng Diyos nung mga eternity past pa. Kasama ng Diyos, ikaw sa loob ng isip niya na ikaw yung ginawa originally sa image and likeness of oh, hallelujah. Yung mismong DNA ng Diyos ay nasa iyo. Yung Spirit ng God, yung DNA niya galing sa Diyos. Ikaw yon na nasa Spirit mo. Yun ang DNA mo na galing sa Diyos. Pero ang kinikilala mo ay yung DNA mo sa physical. Nagaling sa tatay at nanay mo. Mga kapatid, hindi ko minamalit tatay at nanay natin sa physical. Ngunit, binibigyan ko din na ang iyong tunay na magulang ay ang Diyos. Ikaw ay galing sa Kanya. At kung galing ka sa Kanya, ang laki na kakayanan mo. Hindi ka mahiyain. Isa ka magaling. Come on. Hindi ka walang alam. Matalino ka. Sabi mo, matalino ako. Sinabi kasi ng teacher mo, wala kang alam. Hindi, sabi mo, matalino ako. Sige na. Sinasabi ng Diablo kasi, wala kang alam. Hindi, sabi mo, matalino ako. Kaya ko. Matalino ako. Kaya ko. Sinasabi kasi ng Diablo, alam niyo ba, ang pangit ng trabaho ng Diablo, di mo kaya yan. Ganun lang salita niya, di mo kaya. Generation na generation, di mo kaya. Alam mo ba, kung ikaw ang demonyo, buti na hindi ikaw, ang pangit ang iyong role. Hello? Akalain mo, generation na generation, nandiyan na siya, at ang role niya lang, hindi mo kaya. Palagay ko, nagsasawa na rin ang demonyo sa sarili niya. Hello? Ngayon, lumitaw ka ngayon. Bago kang tao. Ay di, siya luma na. Marami na siyang naloko. Pagdating sa'yo, sabihin mo lang, ay, marami na akong alam. Ay, bago lang ako rito sa ibabaw ng mundo. Hindi mo ako malaloko. Sabihin mo yan. Bakit? Hoy, nasa church kami. Na alam namin kung sino kami. Sabihin mo nga, nasa church kami. Na alam namin kung sino kami. Sino nga kayo? Anak ng Diyos. Ulitin mo nga, sino kayo? Nagkatawang tao ka lang. Alam niyo ba, mayaman ka? Sa version mo to, version mo. Ayun ang version mo, yaman mo. Kunin mo yun. Sabihin mo lagi, mayaman ako. Alam niyo ibig sabihin, ito na sinusot ko. You know what? One day, pagising mo, mayaman ka nga. Hindi ito magic. May scientific. Always see it as it is already done. Mark 11:24. Are you with me? So, yung mistaken identity nyo, itama nyo ha? So, yun lang ang mga tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Wala pang tatlo? Buti na lang, gising pa pala kayo. Ha? Yan ang mga gusto ko, yung gising pa. Hindi yung natutulog. Ang tatlo, alright. Sinulat ko yun eh. Siya yung salamin ko. Iyan.
Ang ikatlo, right, ito ang matindi sa lahat din. Ito yung matindi. Ito yung matindi. Ito yung matindi. Inuulit ko, ito yung... Naku, matindi talaga to. Matindi to. Matindi to. Hindi, wala tong biro. That one is... Mga kapatid, ang mind mo, may programmer dyan. At ang nagpo-program sa katawan, sa mind mo, ay yung subconscious. Are you with me? So, pag dumating ka na ng 7 years old, kasi 1 to 7 years old mo, ang condition ng mind mo ay nasa theta. Alpha, beta, theta. Alright? Pag sinabi ng theta, it is like yung computer mo wala pang alam, ang gagawin pa lang ng computer, papapasukin ng mga program, mga apps. Are you with me? First 7 years ng bata, pag nakita, program yon, gagayahin. Kaya si Caius, kung ano makita, ginagaya. Kung ano salita, ginagaya. Kaya one time, sabi ni Krisa, huwag mo sabihin yan, bastos yan. E narinig eh. Are you with me? So, kung ano makita ng bata, absorb, teta. Pagdating ng 7 up, may program na. Pag may nakita sa environment, may program na. So, lahat programming. Kaya first to 7 years program. Pagdating ng 7 to 12 years or 14 years, medyo dadagdag pa ng programming. By the time na sinabi ko, 30 years old mo to 35, wala nang idadagdag. Nakaprogram na kayong lahat! Ano ibig ko sabihin nakaprogram na? Wala na idadagdag. Kumikilos na lang kayo ayon sa program ng inyong kaisipan. Tapos, 35 years, nabuhay ka ng 40 years, wala kang binago. Program! Nako, dumiin yung program. Ang lumalim. Kumbaga sa Grove, yung hukay na mababaw, kada daan, lumalim. Lumalim yung Grove. Yung uka, dumaan ng 45 years old ka, lumalim. 50! Ay, kaya pala sinasabi, ang matandang aso ay hindi na pwedeng maturuan. Aso ba kayo? Hindi naman. You cannot train new tricks or dogs. Mga ganon. Ay, kasi nga, sa sobrang lalim na ng uka ng inyong kaisipan, are you with me? Ganyan lang kababaw. Lumalim. Lumalim. Kaya pag sinabing baguhin mo, hindi mabago. Pag kinukonvict ng Panginoon, hindi makonvict. So, dadaan ng Espiritu ng Diyos. May sinabi, dumaan sa trauma. Lakas. May mistaken identity. Nako po. Tapos, may programa pa. Dadaan nga ba ang Holy Spirit sa tatlong yan? Kaya sa church, pag marinig mo lang, attend tayo ng Sunday. Salita ni Pastor Rodel, salita ko, hindi pa rin magising. Tumahimik kayo, parang tumahimik kayo. Example lamang mga kapatid. Are you listening to me? Sa 52 Sundays ng isang taon, ilang Sundays kayo naka-attend? Marami dito naka-attend ng marami. Right? Pero, siguro kalahati pa rin yung, di gagawin ako sa atin ulit, sa atin. Alam niyo mga kapatid, yung mga taong yan, hindi ko rin maintindihan. Ay. Kaya nga, ang sigaw ng ating salita ng Diyos, awake! Gising! Sumikat na si Noli de Castro nung sinasabing, hoy! Kasi nga, from the Bible yan Hoy!
Gising! Ibig sabihin, awake! Awake! Sa church, laging dapat ganon, awake! Hello? Sino gusto laging awake? Gusto niyo bang awake? Dapat ganito. Meron kayong bahaging gagawin sa church. Sa church, kung wala kayong ginagawa, at kayo ay taga-pasok lang dito na, kailangan meron kayong sasalihan na something like na ministry. Yung bang magkaroon ka ng responsibility kahit na maliit. Nandiyan dyan yung mga ushers ng welcome. O kaya sa children. O kaya, sa parking. Sasabihin nyo lang, meron akong gusto sanang gawin eh. Ano yon? Pwede nyo ba akong ilagay kung saan po pwede ako? Kasi gusto ko maging bahagi ng church. Alam nyo, matagal ko na rin sinasabi to, para bang mas gusto natin yung aatin na lang tayo. Mga kapatid, para lagi kayong gising, maging bahagi kayo sa isang malaking gawain ng Panginoon. Kasi kailangan pa rin ng mga manggagawa na pwede naman makatulong dito sa church. Marami pa. Kaya lang, hindi natin to sinisigaw. Kasi nga, yung administrator din natin dito, siyempre, para na lang hindi kayo maabala, ibabayad na lang niya. Pag maglilinis, ibabayad. Kunyari, general cleaning. Kung may gagawin, ibabayad. Lahat, ibabayad. Okay, ibabayad lang. Pero kasi nga, kulang tayo sa mga magagawa na dapat, kung minsan, ay pwede naman natin pagtulong-tulungan para sa ganon, nagbigay tayo ng panahon. So, meron mga iba dyan na willing na, ini-invite ko kayo maging bahagi kayo. Huwag lang po kayo pupunta dito na para ang guest. Pamilya po tayo. Ngayon, itong tatlong ito, malaking bagay ito na masisira ninyo kung meron kayong dinadaluyan o sinasamahan. Ano ibig sabihin? When you are part of, meron kayong kasama, bahagi na sinasamahan upang ang inyong sarili ay nagbibigay ng panahon sa church. Wag lang Sunday! Salamat. May sumigaw na isa. Salamat, man. Ulitin ko. Na hindi lang Sunday ang attendance! Yes. Mga kapatid, kayo po ba ay uma-attend pa rin sa inyo mga Dream 7? Awake 7? Meron pa rin ba kayong mga meeting? Mga kapatid, hallelujah. Kaya nga merong leader para kayo ay, gabayan. Makinig naman kayo. Malaki bang katalunan sa inyo na umattend kayo ng isang beses sa isang linggo? Malaki bang katalunan yan? Malaki bang kabawasan nyo sa oras mo? Malaki ba? Mga kapatid, pag nalalaman nyo na ikaw ay malakas, nakakatayo, yung iba hindi na makalakad, ibigyan mo yung sarili mo nakakalakad ka sa panahon na para meron ka maibigay sa Panginoon. Mga kapatid, anong tawag dito? Pagsusungitan pa ba natin ng Panginoon sa mga oras na yon? So, ang tanong ko lang, maliban sa Sunday, hindi nyo ba kaya magbigay pa ng panahon para sa Panginoon? O kaya naman? Kaya. Kailan naman gagawin? Nagtatanong ako kasi kapatid, ako ngayon ay nagbibigay ng reminder. Ayoko maabutan kayo na kung saan wag naman po sana kayong abutan. Alam niyo po ba, yung mga talagang nasa banig na ng karamdaman, Panginoon, bigyan mo lang ako ng kagalingan. Maglilingkod ako sa iyo. Nung ang lakas-lakas mo, marami ka pang pera, hindi mo maalala ang Panginoon. Ngayon, i-negotiate mo. Huwag mo naman lokohin ng Diyos. Hindi mo naman siya maluloko. Hindi mo siya madadaya. Nakikinig ba kayo? So ngayon ang tanong ko, mga kapatid, meron kang tatlong bubuwagin. Hindi mo ito mabubuwag na nag-iisa. Kailangan mo ng may kasama. So now, kaya nga tayo meron Dream 7. Bakit? Pag nagdi-Dream 7 ka, unti-unti mo mabubuwag yung trauma mo. Unti-unti mo mabubuwag yung mistaken identity mo. Parang ganito yan. Kailangan mo kumain ng ganitong kalaki para mabago isip mo. Paano mo kakainin ito? Ganitong kalaki. Isang beses hindi. Kakainin mo yan unti-unti. Sa 2 taon, makakain mo lahat yan, may assimilate na katawan mo, mailalagay mo. So, hindi mo siya kakainin ng 1 araw, 2 araw. So, pag ikaw ay merong consistent na dinadalo yan, meron ka nakakain. Mga kapatid,
Alam nyo, gusto kong itayo ang ginagawa ni Sister Beth, ni Coach Beth. After this Sunday morning, pagdating ng 3 o'clock, tatawagin niya lahat ng members niya. At ito po yung nagaganap na ng mahigit na mula nung nakaraang, itong taong ito. Every Sunday, pagdating ng 3 o'clock, yung message ko ngayon, pupunta yung mga leaders niya at saka yung mga ibang members. Minsan 20 sila, minsan 15. At ibibigay niya yung naintindihan para mas malinaw sa mga nakaka-intindi o sa mga uma-attend. Kasi hindi nga naman na pagsalita ko naintindihan kagad. So, kailangan ng paglilinaw. Ngayon, nililinaw pa ni Coach Beth sa kanyang mga members. Kaya maganda yung mga members din ni Coach Beth. Bakit? Kasi naliliwanagan pa sila after nito morning service. Matatapos tayo 12. Kakain lang sila at 3 o'clock. Talagang nilagay na nila sa buhay nila na ang Sunday belongs to God. Alam niyo naman ang resulta ng kanyang mga members, nakauunawaan. Kaya naman puri ng Panginoon, binibigyan ko ng papuri ang Panginoon. Bakit? Sila yung masisipag ngayon pumunta sa iba-ibang lugar. Ang ating pong evangelist na hindi natin masyadong, binabanggit, si Brother Ronnie. Siya po yung evangelist natin, Brother Ronnie. Tayo ka lang, Brother Ronnie. Tayo ka lang, Brother Ronnie. Bilis. Yan. Tayo ka lang. Sumunod ka lang. Tayo ka lang dyan. Hindi pa kita pinauupo. Hindi pa kita pinauupo. Tumayo ka lang. Ano ba yan? Nakadikit ba yan? Ay, nakatayo na ba? Kala ko, si Brother Ronnie po, hindi nyo na papansin, akala nyo, maliit na, nakamatin lang yan. Sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, alam nyo po mga kapatid, ginagamit niya yung kanyang motor na meron dyan side na parang, lalagyan ng mga tubig, dyan sumasakay yung mga sumasama. Merong bundok sa GMA na pababa, pataas. Meron silang pwedeng umaatras, nawawala ng, break. Bahala na ang Panginoon, sabi nila. Mga kapatid, walang hompa yan. Hindi pa kita pinaupo. Tumayo ka lang. Nakatayo ka na ba? Tayo ka lang. Mga kapatid, hindi natin nabibigyan ng pansin, pero yan po, umulan, umaraw, ginagawa niya. Araw-araw may pinupuntahan niyang bahay. Di ba kita itayin mo lang. Nasanay ka kasi nakaupo eh. Tumayo ka lang. Mga kapatid, makikita nyo, wala sa mukha niya. Di ba? Parang wala sa mukha, no? Pero nasa puso niya, mga kapatid. Pag nakukwento sa akin si Jojo, si Coach Beth, humahanga ako sa taong ito. Hindi kinakailangan kilalanin, hindi kinakailangan bigyan ng kung anuman. Ginagawa niya yan. Araw-araw. Masipag na tao. At marami siyang pinupuntahang bahay. Tapos, siya pa minsan nagba-Bible. Pag tinanong nyo, ang dami niya ng alam. Siya na ang nagba-Bible study leader. Sabi lang ni Jojo, pag kailangan mo ng friend, call a friend, tawag ka lang. Kuya, kaya pa naman. Oh. Kaya pa. Diba? Mga kapatid, kaya naman, marami mga invite sila. Marami mga, nakakapunta rin dito. Ibig ko sabihin, isa pa lang yan. Pero kung yan, yung mga kanyang nadadala, pagpunta ni Jojo, yung sasakyan nila Jojo, minsan, nakatiwangwang ng ganon. Bakit? Yung 12 na pangsakayan, umaabot silang 18. Ha? 25! Kasama ang mga maliliit na bata, no? 25. So, para na siyang bangka na nakaganot. Oh. Lalo na pagpaakyat. Mga kapatid, thank you rin kay Sister Beth, nagagamit niya yung kanyang van. Okay. Hindi ka pa pinaupo eh. Ngayon pa lang kita paupuin. Ako magpapaupo. Brother Ron, pwede ka na umupo. Ganon, pwede ka na umupo. Mga kapatid, si Brother Ron, ilan na ang nakuwang kaluluwa? Siguro,
mahigit 50 o 16 na marami na siyang kinausap. Isa pa lang yun. Isa pa lang siya. Alright. Siyempre, magkakasama yan na grupo isa. Kasama, ito, si Emma saka si Pamela. Yan. Kasi si Pamela, maraming kilala yan. Carmela, sorry, si Carmela. Si Carmela, maraming kilala yan. Dahil kasama sa isang organisasyon, Carmela, no? Oo. So, ginamit niya yung pagkaroon niya ng kakilala. So, turo lang siya ng turo ng bahay. Turo lang. Ito. At least, hindi yung katulad ng ito, patayin to. Yung panahon ng mga, panahon ng hapon. Makapili. Siya hindi. Makadiyos. Ito. Mga kapatid, sinasabi ko to, paano kung lahat kayo kikilos? Kaya ba natin, na sinasabi ko sa mga leaders, pagdating ng December, 200 na tayo. Baka naman isa lang kumikilos. Hindi po ako nagsisermon dito kasi nagbigay ako ng message. Gusto ko naman din may produce. Ano yung produce? Magbigay naman tayo ng panahon sa Panginoon. Umating ka dito, pinasasalamatan kita. Pero kailangan magbunga ka rin. Hindi tayo yung tumatalino lang, tapos atin lang. Kasi mahirap din yung tumatalino ka, tapos sinasayo mo lang. Di ba magaganda yung message na tatanggap nyo? Sabihin nyo naman, amen ba o hindi? Amen ba o hindi? Then, since nakatanggap ka, ipasa mo din sa iba. Alright, now I'm going to close now the message. This time, let me tell you one thing. Handa na ba kayong i-break yung trauma nyo? Say amen. Yung mistaken identity nyo. At saka yung mga unchanged program. Ito, bibigyan ko to ng detailed, mga next time, detailed paano sila mabibigyan ng reformation at transformation. So, let's give the Lord a big hand for this wonderful morning. Pakisabi mo nga, I am free. I am liberated. I know who I am. Now, sabi mo, now, I can release the Holy Spirit through me and in me. Mga kapatid, ang power ng Panginoon nasa atin. All we have to do is to manifest. So let's all stand up. Let's all stand up. Pwede ba mga kapatid, prepare nyo na yung mga envelopes nyo? Would you mind to raise your envelopes? Hallelujah. Huwag kayong makalimot sa pagbibigay. Kahit na kayo ay naghihirap, magbigay kayo. Bakit? Dadaanan nyo lang yung paghihirap ngayon. Mga kapatid, maniwala kayo, hindi kayo pagwawala ng Panginoon. Ano niyo kung bakit? Dahil ang Panginoon ay mas matapat. Matapat ka, mas matapat ang Panginoon. Ngayon, ang pera ninyo, magkano ba ibibigay nyo? Hindi ko minamaliit. Pero kailangan ka magbigay kasi pag nagbigay ka, yung feelings mo, meron ka nilalabas na vibration. So, kailangan maglabas ka ng vibration. Are you with me? Pag nagbibigay ka, naglalabas ka ng faith, naglalabas ka ng frequency, nag-exercise ka. Sino po nakaka-feel talaga sa sinasabi ko? Hello? Sino gusto maglabas ng malakas na power mula sa sarili mo? Yung power ng Panginoon. Pakawalan mo. Pakawalan mo lang. Maniwala ka. So, as we give our tithes, as we pay our tithes, give our offering, hindi kasi binibigay ang tithes, pinipay yan, binabayad mo yan, kasi kanya nga yun eh. Tapos, we give our offering. So, mga kapatid, hallelujah, masaya ba kayo na magbibigay ngayon? Masaya ba kayo? Masaya ba kayo na ilalabas niyo yung pera niyo, sasabihin niyo, para sa Panginoon to? Are you willing? So, shall I ask you muna to drop now your envelopes, give it to the Lord with a cheerful heart, and we're gonna close in prayer. Pastor Rodel, ikaw magbigay ng closing prayer. Pastor Rodel, as we give our tithes.